Hi guys, so nakita nyo naman sa title ko anong gagawin natin sa content na ito. And naka-ready na si screen record ko dito sa kabilang screen. And yun, ipapakita lang natin yung, or magre-react lang tayo sa mga bagong feature ni iOS 26. Since kaka-update ko lang ng isang araw, and napakalaking update niya compare sa mga previous year. Since yung previous year, wala namang mga bagong updates tulad nito. One of the biggest update is yung, I think, yung clock. Kasi although customizable siya, pero yung clock kasi is full screen na siya. So pagkabukas yun ng phone, kitang-kita yung agad yung oras. Yes. So yan. So ganyan yung tsura lock screen. Kung mamaya papakita ko kung paano siya i-customize. So i-unlock na natin siya. Unang biggest din yung animation niya. Yung animation na ganun kung makikita nyo. And iba na rin yung itsura ng icons. Hindi ko alam kung napapansin ng iba or hindi. Although customizable naman si home screen, yung home screen ko, inayos ko na ganito. Sa unang page ay yung mga apps na lagi kong ginagamit. Ayan, mga calculator, messenger, o yung ibang mga apps na hindi ko siya totally naman ginagamit, nilagay ko na dyan. And yung mga widget sections naman niya, this is journal app. Journal app, parang sabihin na natin mga, mukha siyang diary, pero hindi siya diary. Tapos next naman is itong day 1. Notes and yung medication. Nilagay ko lang yan kasi nga since nakasync siya sa Apple Watch, so kailangan yun. Next page is yung mga Apple apps, yung mga camera, ganun, contacts. And yung last page naman, yung mga dinownload ko na app na kailangan ko pero hindi ko siya araw-araw ginagamit. Yan yung mga Instagram layout, Gcash, yung mga CapCut. In these sections naman. Isa pa pala sa nagustuhan ko dito sa app library niya, pag inangat natin siya, tinan nyo. Meron siyang glass effect. Kung nakikita tayo sa screen record, yung kapag inano natin, ayun, meron siyang glass effect. Wala lang. Maganda lang. And yung isa sa sige, pupunta na tayo sa control center. Yung control center niya, napakalaking pinagkaiba compare sa mga previous years. Since si iOS 15, iOS 16, and sa iOS 17, magkakamukha lang yan. Pero sa iOS 26, ibang-iba yung tsura niya. Tulad nito, kapag halimbawa i-pre-nest natin yung 3D touch, ganyan siya. And kapag na-detect naman yung white, di ba, iba yung animation, ganda. O, di ba, nakaiba. Wala lang. Si Flash naman, wala siyang bagong update. And punta na tayo sa camera niya. Sabi nung iba is, mukha siyang Android, pero hindi naman siya totally mukhang Android. Kasi yung camera naman niya, ganyan eh. 0.5 1. Diba? And isa sa mga nagustuhan ko is ito, kung makikita nyo, yung ganyan. Yung kapag nililipat nyo yung camera mo, parang, di ba, para kang nasa glass. And, wala lang, nagustuhan ko lang siya. Ayan, tapos 0.5. And yung sa front facing naman niya, yun yung front facing niya. Wide, not wide. So yun. Gusto ko rin in-point na kahit dry yung camera niya is kitang-kita naman yung sa Face ID. Basta mabilis ang response niya sa Face ID. Yan. Ayan, pupunta na tayo sa customize home screen. Yan, pag i-edit natin siya, di ba yung pag-pop up ng animation kakaiba? Ayan, click natin ng customize. And pwede tayo mag-customize na clear. Ito yung bagong update ni iOS 26. So pwede mo siyang gawin clear lahat. Parang ganyan, di ba? Pero hindi ko siya gusto kasi mukhang sinauna naman yung screen. So, ibalik na lang natin siya sa dati. Balik natin siya sa dati. Edit page. Ayan, customize pa na. Pwede naman din yung tinted, ganyan. Pwede kang mamili na sarili mong kulay kung anong trip mo sa buhay. So, ganyan siya. And sa lock screen naman, nako-customize din siya. Parang ganyan. Mag-add tayo ng panibago. Tapos yan, yung mga wallpaper, hindi na siya katulad ng dati na nakalagay, download nyo siya. And marami ding bagong update sa iOS 26. Pwede nyo lakihan yung time. Ayan, ganyan ang pag-adjust ng time. Click natin yung and set wallpaper. So ganyan na siya. Wala lang, design. Yun na, maiksi lang yung video. So thank you so much for watching this video.